isa sa ulo ng mga nagbabagang balita nitong nakaraang linggo. Pagpupulong ng San Pablo City Local Public Transport Route Planning Team pinasimulan na. Mayora Jem Castillo, outstanding woman ng lungsod. San Pablo City General Hospital namuno sa pagtataas ng watawat. Mayor Vicente B. Amante, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor. City Ordinance No. 22 Series of 2002 pinagtibay ng Sangguniang Panlunsod. 36 regular session ng Sangguniang Panlunsod ng San Pablo. At narito ang mga detalye. Pagpupulong ng San Pablo City Local Public Transport Route Planning Team, pinasimulan na. Sa pagtataguyan ni Mayor Vicente B. Amante ay ginanap noong Marso 20 taong kasalukuyan ang kauna-unahang pagpupulong ng San Pablo City Local Public Transport Route Planning Team o ang SPC-LPTRP sa Convention Center, Barangay San Jose. Pinag-usapan dito ang kasalukuyang sitwasyon ng lokal na transportasyon ng lungsod, mga solusyon sa mga hinaing ng mga mananakay at mga driver. Kasama rin sa mga tinalakay ay ang pag-aaral sa isang komprehensibong plano at posibleng solusyon upang makatulong sa transportasyon sa buong kalunsuran. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. Mayora Jem Castillo, outstanding woman ng lungsod. Ginawaran ng Girl Scout of the Philippines San Pablo City Girl Scout Council sa pamumuno ni Council President Minda Katindig si Mayora Jem Castillo bilang isa sa 65 outstanding women ng lungsod ng San Pablo. Kinilala si Mayora Jem para sa kanyang mahalagang kontribusyon sa kanyang pamilya at sa komunidad at sa pagiging inspirasyon ng iba't ibang samahan ng lungsod. Ang paggagawad sa mga kababaihan sa lungsod ay bahagi ng pagdiriwang ng 65th Charter Anniversary ng GSP-SPC Girl Scout Council. Ito po si Christine Mejica, nag-uulat. San Pablo City General Hospital namuno sa pagtataas ng watawat. Pinamunuan ng San Pablo City General Hospital ang programa ng pagtataas ng watawat noong nakaraang Marso 20 na ginanap sa harapan ng gusali ng Lumang Kapitolyo na dinaluhan ng mga opisyal at kawani ng lokal na pamahalaan kasama ang ilan sa mga miyembro ng Sangguniang Panlunsod na sina Konsehal Martin Adriano at Konsehal Christian Jor Amante. Bahagi rin ng nasabing programa ang pagpapakilala sa mga miyembro ng Government Employees Multipurpose Cooperative o GEMCO na tumakbo sa naganap na eleksyon noong Sabado, Marso 25 sa Lions Clubhouse, Dagatan Boulevard, Sampaloc Lake. Binanggit ang mga pangalan na nais maglingkuran sa GEMCO bilang mga Board of Directors, Officers at Members ng Audit and Inventory at Election Committees. Ito ay kaalinsabay sa pagdiriwang ng 30th anniversary ng GEMCO. Nancy Bellarmino, nag-uulat. Mayor Vic B. Amante, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor. Tuloy-tuloy ang sinasagawang pakikipag-ugnayan ni Punong Lungsod Vicente B. Amante sa iba't ibang sektor sa lungsod upang personal nitong marinig ang bawat suhestyon o kinakailangang programa na naaayon sa pangangailangan. Kumakailan din ay nanumpa bilang bagong Board of Director ng San Pablo City Water District si Ginoong Romeo Rase at matapos nito ay nakipagpulong din sa mga opisyal na kawani ng nasabing ahensya. Nakapanayam din ni Mayor Amante ang mga opisyales naman ng Philippine Veterans Bank. Evelyn Aquino, nag-uulat. City Ordinance No. 22 Series of 2022 pinagtibay ng Sangguniang Panlunsod. Pinagtibay ang Kautosang Panlunsod No. 22 Series of 2022 na nag-aata sa lahat ng kumpanya, bahay kalakal na nagnenegosyo sa lungsod ng San Pablo na sa pagtanggap ng dalubhasang manggagawa o skilled worker ay hindi bababa sa 70% ng manggagawa ay dapat residente ng lungsod. Maliban na lamang kung walang kwalipikadong tagalunsod ng San Pablo sa bakanteng posisyon sa naturang kumpanya. Ito po si Dean Almanza, nag-uulat.
36 regular session ng Sangguniang Panglungsod ng San Pablo. Ika-20 ng Marso taong kasalukuyan ay ginanap ang 36 regular session ng Sangguniang Panglungsod sa pamumuno ni Vice Mayor Justin G. Culago kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod na ginanap sa Session Hall ng City Governance Building. Kasama sa mga agenda ng tinalakay ay ang revised annual budget at supplemental budget ng iba't ibang barangay sa lungsod. Proposed ordinance ukol sa regulasyon ng pagbebenta, pagsuserve at pag-inom ng mga alcoholic beverage at pagbebenta ng tobacco at cigarette products sa territorial jurisdiction ng lungsod na magkakaroon ng karampatang multa sa sinumang lumabag dito. Nagkaroon din ng resolusyon ng pagbati at pagkilala sa Team San Pablo Philippines sa pangunguna ng San Pablo Sports Federation para sa karangalang naiuwi ng mga atleta ng Titan Swim Club na ginanap sa 112th Chinese Taipei Underwater National Competition sa National Pingtung University, Pingtung, Taiwan. Habang sa committee report ng Committee on Health and Sanitation ay kanilang inihain ang proposed ordinance ng Philippine Dental Association, San Pablo City Chapter ukol sa anti-illegal dental practice and the proliferation of fake braces. Kinilala din sa pamamagitan ng resolusyon ng Sangguniang Panglungsod ang mga nagsipagwagi sa nakaraang Anilag Festival 2023 na sina Binibining Eunice Deza, 4th runner-up ng Binibining Laguna 2023. Gwen Exconde, first prize sa hair and makeup competition. Gayun din ang isang resolusyon para sa San Pablo Riders Club Inc. or Spark sa kanilang Achievement Award na kaloob ng Adventure Team Philippines Incorporated. Ito si El Galomo, nag-uulat. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakakatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang CI